tayo po magsiluhod upang magbigay galang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan kay buti na Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya, dakilang walang maliw noon ngayon at kailanman, tapat kong mangako, totoo kung magturan, ang may pandinig ay nakarinig. Kung minsan, kung kailan ka nagmamadali, tsaka maraming sagabal. Kung minsan naman, patumpik-tumpik ka lang, parang sa palagay mo'y tapos na ang lahat, yung pala'y hindi pa rin naman. Maraming kung minsan na nagaganap sa buhay ng tao, subalit wag nawang maging minsan lamang ang pananalig at pananampalataya ng tao sa mundo. Kundi ito, ang wag nang magkamisan, kundi lagi at sa tuwina. Maraming nagaganap sa buhay ng tao na kumisay maluluha ka sa galak, may naluluha sa galit, may naluluha sa inis. Ngunit ano nga ba ang pinakamagandang iluha? Ang maluha ka sa kagalakan. Kapag ikaw ay natasan, napakarami mong tatalikdan, napakarami mong susuungin at napakarami mong makikilala, matatanggap at marami kang pakikitunguhan. Subalit sa dinami-dami na yan, na marami ang walang humpay na galak, ang maraming dulot sa iyo ng Ama sa kabila man ng hirap, ng sakit at dusa kung magkamisan. Na yung pinagdaraanan at pinagtitibay ka para kayo lalong tumapang at lumaban. O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Sa bawat araw na lumilipas, umuusad ang panahon, kapag ikay naglingkod ng tapat, mamulatan mo na lamang isang araw, ang lahat pala ng pinagdaanan mo'y di na maibabalik. Ngunit sa gunita mo'y maisip mo na lamang at kumisan ipadadatal sa iyo at ipababahagi sa iyo, nakaya mo nga ba yaon? Paano mong nakaya ito? Paano mong nakaya yan? Samantalang sa unang pagkatao mo'y duwag ka, mahina ka, marupok ka, at wala kang kaalaman. Ganun na nga ang nangyayari kuminsan sa buhay ng tao. Ngunit, ang maghari nawa sa inyong pamilya na matatawag ng tapat at totoo, walang dilit iba ang Ama na pinakaama ng lahat. Ang siyang maghari at mangunang, manahan ng tapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na una pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan
at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Marami ang sakahihiyan lamang nila sa nagsasabing tao o kaharap nila at kausap na kapag inutusan. Gawin mo nga yan, anak. Opo, sagot nila. Ngunit yung opo na yun, wala mang gumalaw. Wala mang ginalaw at di man umalis. Di man siya gumawa. Palatandaan ba yan ng totoong nahihiya? O palatandaan ba yan ng totoong paggalang? Kung minsan naman, mayroon kang kausap, sabihin niya, ayoko. Subalit, ginawa naman niya ang mabuting sinasabi mo. Na walang pinagkaiba ng panahon ng Kristo sa kasalan sa Kana. Nang wika ng Maria, lumapit sa harap ng anak na tinawag niyang anak bilang nagkatawang tao. Anak, ubos na ang kanilang alak. Babae, huwag mo kong pangunahan. Bagamat sinabing huwag mo kong pangunahan, subalit nandun yung pagmamahal at paggalang. Pagtalikod, ginawa ang marapat. Nagbili naman ang Maria na sinabing, kung anong utos niya sa inyo, gawin niyo. Sinidla ng mga banga ng tubig. At doon unang pinakitang kahiwagaan ng tubig ay naging alak. Marami ang nagsasabing, Panginoon ko at Diyos ko, susunod ako sa iyo. Ngunit sa salita, wala sa gawa. Marami ang nagsasabing, tinutukoy nilang lingkod sila, ngunit hindi nila matwid na masunod ang kalooban at kagustuhan ng Ama. Subalit mayroong mga tahimik lamang, hindi umiimik, hindi nagsasalita, nagsisikap, nagsusumakit na sila'y makatupad, makatalima sa kalooban at kagustuhan ng Ama. Hamak sila sa pananaw ng kapwa nila, tingin nila'y walang magagawa sila, ngunit ang damdamin nila'y tarok at talastas ng Ama kung paano sila nagsisikap magpakatotoo. Kaya naman, itong amang butihin kung magsikap ang mga anak niya, ginagantihan niyang ganap. Kailan ba naganap sa buhay mo ang kinukulang ka ng pagtitiwala? Ngunit nang maalala mo, bakit ako magkukulang sa tiwala ko? Sa Diyos na hindi ko nakikita na sinasamba ko ito. Samantalang buhay ko ngayon naibigay niya at pinahiram ang lahat ng makikita ko. Nanakamtan ko nang ito sa buhay na tanggap ko. Kung magkagayon, anong hindi niya ibibigay sa akin, yamang ako'y mahal niya? At nagbago ang isip mo? Lumakas ang loob mo? Tumatag ang pananiwala mo? Tumibay ang pagtanggap mo? Nabuhay ang pag-asa mo? Magalak ka, anak na mahal ng Ama. Sapagkat sa gayong pagtitiwala mo, na sa puso nagmula ang pag-ibig mo, na lugod siyang totoo. Marami ang gagawin, ngunit hindi lahat ay magawa ng tao. Ang gawing talikdan, kung ano ang dapat talikuran, ang gawing harapin, ang dapat na harapin sa buhay, at kalimutan mo ng sarili at tuntunin ang kalooban at kagustuhan ng Ama bilang pagpamahal at pagbibigay galang sa Kanya. Ilan na nga ba sa buhay ng tao ang nagtamasa sa Kanyang pag-ibig? Nang pag-ibig na ito'y nadarama nilang tapat at nakikita nila kung paano siya tumanggap at magbahaging ganap sa Kanyang mga anak. O kay buti ng Ama
kay dakila niya. Kung lahat lamang ay kikilala at tatanggap sa Kanya, di man sabihin niyang, anak, sumunod ka sa akin. Ngunit sa sarili ninyo'y tumatalima kayo, ginagawa ninyo ang marapat, nalulugod siya sa inyo. Kaysa sabihin mong, nangangako po ako, pagkagaling ko, ako'y maglilingkod sa iyo, pag gumaling ako, ako'y sasamba ng tapat, at kapag ako ay napagbigyan mo, hindi na po ako magkakasala. Marami ang nagsasabing, opo, Panginoon ko, kilala kita at kikilalanin pa. Ngunit ilan kaya ang tunay na sumusunod sa kanyang kagustuhan at kalooban? Nang wika nga niya, kinalulugdan ko ang mga anak kong tumatalima sa aking kagustuhan at dinadama nilang lubusan ng matwid kong damdamin na sa kanila'y aking alay. At ang kalooban ko ang kanilang tinutupad, hindi ang kalooban nila. Mahirap gawin ito ng bilang mga tao, subalit hindi mahirap ito sa Espiritu Santo. Kaya't kung tuwirang tatanggap ang tao sa mundo, sa Espiritong binaba at binahagi sa tao, tuwirang ang mahirap para sa kanila'y matutupad ng magaan at maitatalimang lubos, hindi man nila gustuhin na bilang pagkatao. Ngunit kung ang nagahari Espiritong banal, nakatatalima sila sa di nila namamalayan. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Maliwanag ang tanong ng Kristo. Sinasabi ko sa inyo, sino ang sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Yung bagang napag-utusan na sumagot ng opo? O yung nagsabing ayoko po? Mga mahal, nagaganap ito sa mundo, sa mga inaatasan ng Ama. Mabilis na pagdaka, tumanggap sila. Nang aliw na aliw pa sila at lakas ng Espiritu'y nasa kanila para silang mga dinuduyan. Iniindayog ang mga katawan na ayaw na nilang magsitulog at magsiuwi pa ng tahanan. Para bagang sila ay nasa alapaapang wika nila. Subalit, habang nagluluwat, ang ilan ay nanghina, ang ilan ay nawala, ang ilan ay namatay, ang kanilang tinanggap. Subalit, mapapalad ang mga nagsikap at patuloy na tumutugon sa panawagan ng Ama at pagsunod sa Kanya. Mapapalad ang mga napili na nagpakatotoo, na di man sabihin nilang matwid na sa harapan ng Ama, opo, tutugon ako. Subalit, nakatutugon sila sa hindi nila sinusumpa, pinapangakong, opo, Panginoon. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal na tuwiran. Sa mga anak lamang makikita nyo kung papaano. Isang halimbawa, sinabi mo sa anak mo, umalis ka anak, maglinis ka ha, aalis ako. Opo. Sabi mo naman sa isa, anak, maglinis ka ha, pagdating ko malinis. Ayoko nga. Subalit yung pinagsabihang opo, nang dumating ang kanyang ina o kanyang ama, nakahindarat pa rin sa higaan. Nakahiga, na para bagang walang pakialam sa inutos ng kanyang magulang. Walang bali sa kanya kung dumating itong wala siyang nagawa. Subalit yung may paggalang na totoo, sinabi man niyang ayoko, dahil nagkaroon siya ng pagmamahal sa magulang niya at pag-aalala na nais niyang matuwa pagdating ng kanyang magulang. Siya naman ang gumawa.
Ngunit hindi alam nitong dalawang magkapatid na ito, nagsuri ang kanilang magulang. Kaya nga, minasdan niyang tuwiran pagdating ng magulang. Anak, nagawa mo ba kayong inuutos ko sa iyong maglinis? Opo, naglinis na ako. Ang sabi naman ng isa, anak, naglinis ka ba? Tanungin niyo po yung kapatid ko. Ano sa palagay niyo ang itutugon ng nagsabing opo? Dito nagaganap kung magkamisa ng kasinungalingan. Mailusot lamang ang katwiran at mapakitang magaling. Ngunit hindi naman batid. Suring-suri, batid na batid, tarok na tarok, taros na talos ng ama, kung sino ang sa mga anak niyang totoo sa pagtanggap, totoo sa pagtalima, o ang nagmamaang-maangan. Mga mahal, mapapalad kayong mga tapat at totoo sa pananalig at pananampalataya nyo, at tuwirang minimithi ninyong talimahin ang kalooban ng Ama, kaysa doon sa naghahanap kayo ng mga aral niya, subalit di nyo magustuhan at maisabuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sapagkat ang kapatid na di marunong magpahamak, hindi niya sasabing, hindi naman po siyang gumawa, ako po. Hindi naman niya gumalaw yan sa pagkakahiga niya, ako lang. Kaya't ang tutugon niya, siya na lamang po ang tanungin niyo, huwag na po ako. Sapagkat ayaw niyang magpahamak. Ilan kaya ang katulad sa isang kapatid na hindi magpaparangalan ng kanyang ginawa at ipapahamak naman ang kanyang kapwa. Alalaumbaga, di na kailangang magyabang at magmagaling sa Ama, kilala't kitang-kita niya ang totoong mga anak niya. Ang sumusunod, ang tumatalima, ang gumugusto sa kalooban niya. Mapapalad kayong ang gawa niyo'y hindi man nakita ng kapwa niyo, subalit ang Ama, nakita niya lahat ito. Magalak kayo at magpasalamat sa lahat ng tinupad at ginampanan niyo, siyang gaganti sa lahat ng ito. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Nainip po ba kayo? Parang gusto ko nang umiyak kanina. Parang gusto ko nang mainis. Ngunit nangusap ang Espiritu. Sabi niya ay, anak, pawang katotohanan. Sadyang pinalimot ko ang susi ng iyong kwarto upang maganap ito at magturan, magluwal ako. Patotoo ko lamang sa iyo ang nagsisikap na makaparoon sa kaharian ko. Maraming pamamaraang gagawin ako. Hindi baling mawasak ang kanyang pagkatao, wag lamang ang templo ko. Natatahanan, yaon na yung puso mo, na ibabalangkas ko sa isip mo ang aking mga aral. Hambing sa tahanan mo, kung may masira man ito at makuha ang susi para mabuksan ang pintuan, mapapagawa pa iyan. Ngunit, kapag nagkasala ka, anak, madudungisan ang kaloob ko. Na parang pagdaka po ang parang gusto ng mainis, sapagkat nagdudumali akong umalis doon sa aking pinanggalingan at pagkatapos ay pagdating mo dito'y wala pala yung susi ko. Na ako rin naman po may kasalanan. Sa aking sarili at sa aking palagay, kasalanan ko sapagkat araw-araw dala ko yan. Pagkatapos ngayon naiwan, doon pala sa kama lang nakalagay. At bakit doon ko po nailagay? Nang usap. Yan anak, kapag nasumpungan ng tawang susi ng aking kaharian, hihimlay siyang tuwiran, patag na kalooban. Tulad ng sa iyo'y kamang higaan,
kapag ikay nagpapahingang mahihiga ka, kung panatag ang isip mo, payapa ang isip mo at panatag ang loob mo, tandaan mo anak, mahihimbing ka ng tulog. At nagpuri ako at nagpasalamat sa Panginoon na siguro nga ay pagkakataon bilang tao, siguro ka. Ngunit, nang dumatal na po ang pangungusap, pinasalamatan ko ang Panginoon sa pagkatupad at kaganapang yaan. Lagi niyo pong tatandaan kung magkamisan may pinangyayari sa atin upang pagnilayan, upang mapagnilay at ating pagnilayan. Na hindi pala kapahamakan ng dulot, kundi pagliliwanag, pagbubukas diwa, at kung magkamisan ay pagpapaalala, pagtitibay. Oo nga naman, isang pagunita naman niya. Di ba anak, may duplicate ka? Paano nga makukuha mo iyan kung ang duplicate mo ay nakatago rin? Kung saan mo iniiwan yung susi na yan, na naiwan, doon din nakatago, dapat nakalabas yan. Nang sa gayon, maiwan mo man sa loob yung isa, o kung saan ka man nakaiwan, may pambukas ka. Lagi niyong tatandaan. Lagi niyong tatandaan, kailangan may dalawa kayong kalooban. At ang wag niyong laging iiwanan, ang duplikado. Ang duplicate na gawa ng ama sa anak, at ang anak ang gawa ng ama. Iwanan nyo na lahat, malimutan nyo ng lahat, ngunit ang isang halimbawang itinuro sa inyo ay huwag nyong kaliligta at kalilimutan. Sapagkat kapag ito ang nawala sa puso't isipan ninyo, hindi nyo matutularan ang isang tunay na halimbawa ng Kristo sa buhay nyo. Sa isang susi, maraming idinatal na marapat pagnilayan. At ang may pangunawa makakaunawa, at ang sarado ang diwa, ito'y baliwala. Napakabuti ng Panginoon, napakabuti ng Ama. At sa pagtanggal niyong pinasukan, dumating ang saklolo, sapagkat ang manugang ko po'y mas malaki sa kanya, na talagang siya nang susuot doon. Ngunit sabi niya, Eloy, ako na, mas maliit ako sa'yo. Nakadaan siya ng malwalhati, nakapasok. Bagamat may nasirang bintana na napakabuti ng Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin? Kung ang masisira na lang sa'yo ay ang kapurihan mo bilang tao, karangalan mo sa kapwa mo tao, ito'y maaaring mabuo pa ng Diyos mo. So, balit kapag ang nawasak sa iyo, ang karangalan mo sa pamamagitan ng Diyos, na kinalimutan mo siya at kinaligtaan, anumang puri mong nasira, hindi na mabubuo ng mabuting karangalan. Ngunit, ang mabuti mong damdamit kalooban, maaari niyang buuin, maaari niyang pagalakin. Kaya nga, huwag ninyong panindimin ang lahat ng nagaganap sa inyong buhay. Kung kasiraan ng kapwa nyo ang bibigay sa inyo, may Diyos na magbibigay katarungan at buong-buo na pag-ibig para sa lahat. Maliwanag ang napapatotohanan ng Ama. Maraming sumusunod na hindi man nagsasalita, ngunit marami ang inatasan at inutusan na hindi nakatalima, salita lamang. Buhay bang Ama? Opo. Opo. Maglingkod ka anak? Opo. Subalit, ng konting hirap, ng konting pasakit, ng konting binata, ayaw na nila. Sapagkat di nila nalubusan ang pagkilala sa tinanggap nila. Ngunit kung makikilala nyo lamang tapat at totoo ninyong tatalimahin ng tumalima sa inyo at tatalima kayo sa Kanya, pakikita niya sa inyo ang lahat ng binata nyo, katighawan,
kahulagpusan, pagsadsyad ang dulot niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Di man magbahagi sa inyo, magkwentong tuwiran, tanging Ama lamang ang nakatatalos at nakababatid ng kaganapan sa lahat ng buhay ng mga lingkod at naglingkod. At ang mga tumalim at sumunod sa Kanya, tanging siya rin ang nakakabatid kung sinong totoo at tapat ang damdamin nila. Mapapalad ang makikipagtotoo at nakipagtotoo at patuloy na nakikipagtotoo pa para sa layunin ng Ama na mabuting aral niya at mabuting pag-aatas niya. Mga minamahal, hindi ka man lingkod, hindi man kayo lingkod, kung tuwirang tatalimahin niyo at susundin ang kalooban ng Ama at mga pag-aatas niyang mga anak, gawin niyo lamang ang ako'y kilalanin, tanggapin niyong lubusan, magiginhawahan ang inyong kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naantok ka na? Ha? Naantok ka na? Antok na? Oh. Purihin ang Ama. Mga minamahal na kapatid, kapag napagtibay po ng Diyos ang damdamin ninyo, magpasalamat po kayo. Kapag pinagtibay ang loob ninyo para sa mga pinakikibakahan ninyo, purihin nyo ang Ama sapagkat kaloob niya ito. Ngunit kapag nanghihina ang loob nyo at para bagang ayaw nyo ng lumaban, manalangin kayo sapagkat hindi ito kaloob ng Diyos. May nag-message nga sa akin. Nais ko pong itanong sa inyo, mahal na Apo Kunching ito, sapagkat hindi ko po alam ang isasagot ko. Mayroon po akong kausap ang sabi niya, mas naniniwala ako sa science kaysa sa Diyos. Kasi kung may Diyos, ba't niya pinabayaan na si Adan? Naghirap sila. Ba't may namamatay? Ba't may Alam nyo, sagot ko po, pinaliwanag ng pasapyaw na hindi ko na po kayang ibalik sa inyo. Ito lang po ang natandaan ko sa bandang huli. Anak, mahirap ulatan ng isang taong nadidimlan at ang taong walang paniniwalang may Diyos at pangunawa. Kaya, walang silbit, walang kabuluhan ipaliwanag kung matipahayag sa iyo. Ilagak na natin siya sa Diyos at bayanan natin siya ang magpabago ng isip niya. Sapagkat, kung walang Diyos, bakit? Kung naniniwala siya sa science lang, bakit maraming uminom ng gamot, hindi nagbuntis, hindi nagkaanak? Bakit marami ang uminom ng gamot, hindi gumaling, namatay pa rin? Sa science pala siya naniniwala at hindi sa Diyos. Bakit hindi niya sabihin sa science, ba't di niyo mabuhay iyan? Ngunit hindi na po kailangan na manira at makasira. Ang mahalaga, kung gusto niyong maniwala na may Diyos at kung gusto niyong magtiwalang may Diyos, hindi daw siya naniniwalang may langit at impyerno. Sapagkat, kung may Diyos daw talaga at may langit at impyerno, bakit yung mga namamatay saan ang pupunta? Mga minamahal, mahirap ipaliwanag, mahirap ulatan ng tao. Ngunit, isa lamang po ang sisiguraduhin ko sa inyo, huwag niyong lapastanganin ang salita. Sapagkat, kaawa-awa at kahabag-habag ang sino mang lumapastangan sa espiritong di niya nakikita. Ang wika nga, laitin mo na't hamakin ng Kristo
wag lang ang Diyos, Espiritu. Sapagkat ang Diyos Espiritu ay Diyos na at di na tao. Ngunit ang Jesucristo'y nagkatawang tao. Walang kapatawaran, kaya huwag niyong subukan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, subukan mo ng lahat ng kapwa mo kung anong kakayahan nila. Subukan mo na lahat ang kapwa mo kung anong kaya nila. Ngunit tandaan nyo, huwag nyo susubukan ang di nyo nakikita. Sapagkat kung papaano ka nabuhay sa iyong sinapupunan ng ina at nailabas ka sa maliwanag na mundong ito, nakita ng iyong mga mata ang araw at buwan, kaya kang bawian anumang oras ng iyong buhay. Pagharian kayo. Kaya nga, kung may kapwa kayo na hindi makaunawa, ipanalangin nyo, mabuksan ang pangunawa. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Paano ipatutupad ng Ama sa buhay ng tao magandang layunin niya at magagandang hangarin niya? Kung ikaw na anak niya, patuloy kang lumalayo at lumalayo kang lumayo. Lumapit ka nang maibigay niya sa iyo ang gusto niyang ibigay, nang maiabot niya sa iyo ang gusto niyang iabot, at nang makamtan mo kung anong liwanag at kung anong pagmamahal. Sapagkat ang malayo sa Kanya, hindi siya makikilala. Ngunit lumapit kayo at mararamdaman nyo kung sino siya sa buhay nyo. Sapagkat kung walang Diyos, dapat wala kayo. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Kung walang Ama, kung walang Diyos, paano nagpapasikat ng araw ang tao? Paano ang kalikasan? Ang bugso-bugsong pag-ulan, ang manakanakang ambon at manakanakang hamog kung saan dako. Kung walang Diyos, paano lumilindol at pagdakay tutugot? Kung walang Diyos, sinong nagbibigay ng mga kalikasang bumagyo at hihina ang malakas at tutugot na? Mga mahal, mahirap pag-aralan ang buhay. Ngunit di kayo binigyang karapatan ng Ama, alamin niyo ang kalahat-lahatan na masakitan ng inyong isipan, kundi ang binigay niyang karapatan sa inyo, alamin niyo ang kanyang kagustuhan at kalooban, at malalaman ninyo kung ano at sino siyang mapagmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga. Kaya ikaw rin, lubos kang magtiwala. Ang lahat ay may paglaya. Ang lahat ay may hiwaga. Hindi man pagdaka ura-uradang eto na, nakamtan mo't nakamit na ang kagalingan wika nga sa'yo. Ngunit, manalig kang kaluluwa at katawan mo ay makinabang sa dakong ito. Pagarian ka, o kay rami mo ng pinunguhang mga siyensya, mga science, bakit di nasumpungan, natuklasan ang kagalingan ng science sa makatwid? May Diyos na bubuhay. May Diyos na bumubuhay. Kaya nga kung walang Diyos, paano na kayo? Paano kayo, mga mahal ko? Ang Diyos na hinahamak ng ilan, ang Diyos na hinamak ng ilan, sa panahon ng mga ninuno nyo na di tinanggap at sutil, naganap ang kaparusahan. Pagarian kayo, pinarurusahan ba ng Ama ang mga anak niyang tapat at totoo? Napahamak ba ang sumunod sa Kanya? Bagamat hindi pagdakakaraka-raka binigay niya ang mga pangarap nila at pangako niya, ngunit ang tumutupad at sumusunod, binigay ang paglaya. Kaya kayong lahat, magtiwalang ganap. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Totoo ba ang Diyos? Lima-lima. Oh, lima-lima. 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 Di isa-isa. Salamat sa patuloy na naghahandog, sa patuloy na nag-aalay. Pagpalain kayo. O, tanungin ko kayong mga nagdadala rito ng alay. Kayo bang nagdadala ng alay dito? Walang naibabalik ang Diyos sa inyo. Ha? Hindi ba naibabalik ng Diyos ang isa-isa? Parte-parte. Parte-parte, 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 pag lumabes, magdodoble. Parte-parte, parte-parte, parte-parte. Alam kong may magagawa ang Ama, parte-parte. Alam kong may magagawa ang Ama, parte-parte. 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 Parte-parte nga eh. Parte-parte nga eh. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte. Ayun, oh. Sige, bigyan mo sa kanya. Bigyan ko, yun, bigyan mo. Lana. Ayun. Pabayanan ninyo, mababait kayong matatanda. Niloob talaga ng Ama. Dahil buhay po ba ang Diyos? Ipagpaumanhin po, wala daw pong misa bukas. Napospon po ang misa. Wala daw po tayong misa bukas. Sabi ni... okay. Kaya sa inyong lahat, buhay po ba ang Diyos? Nabasbasa naman po kayo kahapon. At ngayon naman po ay... pupunta po kami doon sa... Kailangan po naming makiisa doon dahil kapatid po natin sa paglilingkod siya, di po ba? O, isang halimbawa lang po itong masasabi sa inyo. Ano po? Bakit nga po ba kayo'y nag-iisip, pinasasakitan ng isip? Alam niyo po, isa lang ang natutunan kong pinakalagi ko pong iniisip ngayon kapag ako'y nasa pagkatao. Oo nga po naman. Nang panahong hindi po ako ganito, maribdibin. Isip ng isip, wala namang nangyayari sa iniisip. Minsan ba pumasok lang sa isip mo yung, ba't ginawa sa akin yun? Maiinis ka. Ba't kaya nawala yun? Maiinis ka. Ba't kaya naiwan ko yun? Maiinis ka. Lahat na yun na nakakainis, kalimutan na. At, hindi na. Wala na. Ayan, pinagtawa ng katuloy. No? Kaya po, ang pananakit ng ulo'y di nawawala.
Ang pananakit ng batok ay di nawawala. Ang pagngingit-ngit ay di mawala. Ngayon, pag nakilala mo na ang liwanag ng Diyos, nakita mo na't nabanag mo na ang liwanag na dulot niya, ang ilaw na ito na hindi namamatay, ang espiritu niya, mawawala na lahat yan. Kalmante ka na, kampante ka, at nakikita mo na lahat yung magandang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, hindi yung nakikita mo lang yung mga wala sa iyo. Okay? Wala pa pala akong ganito, wala pa akong ganito, wala pa akong ganito. Ang layo pa ng Pasko, iniisip mo na masakit na ang ulo mo. Balik uli ako sa magmomololi ako Ay, punta akong Baclaran, punta akong Divisoria. Ay, marami pa pala akong bibilin. Sino gumagawa ng galit mo? Sinong gumagawa ng pagkainis mo? Sinong gumagawa ng pagod mo? Ayan. Yan. Ganyan. Talaga. Alam niyo po, sa buhay ng tao kung magkaminsan may mga aral na dapat matutunan. Pag may naganap sa buhay ninyo, pagnilayan ninyo. At kapag nagnilay kayo, kasama nyo ang Diyos sa pagninilay nyo. Huwag sa sarili nyo lamang, sapagkat di nyo matatarok, di nyo maunawaan. Ngunit kapag ang Diyos Espiritu, ang siyang nagturo sa inyo, mapapaunawa niya, anak, oo nga naman, ganyan, ganito, at gayon. At tandaan po ninyo, kahit anong ginagawa ninyo, maaari ninyong isipin ng Diyos. Kahit anong ginagawa ninyo, maaari ninyong nasa isip ang Diyos. Hindi po pwedeng ginagawa mo ito, wala sa iyong Diyos mo. Hindi totoo yan. Pwedeng kahit naglilinis ka, ang Diyos nasa isip mo. Pwedeng kahit anong ginagawa mo, nagluluto ka. Ang sarap nga habang nagluluto ka, purihin, purihin ka ma, pasarapin mo ang niluluto ko. Purihin, purihin ka ma, talbog ka ng talbog nang lasapin mo, ang sarap. Dahil siya ang kasama mo, masaya kang nagluluto. Kapag nagliligpit ka, nag-a-arrange ka ng kung anong gusto mong ligpitin, sinabog mo lahat. Nananalangin ka, sinasabi mong, Panginoon, tulungan mo ako sa aking mga ginagawa sa tahanan ko. Purihin, purihin ka, Ama, natatapos ako, di ko namamalayan. Yan. Pag natapos mo, natataka ka sa sarili mo, bakit ganyan ka lang ng ganyan, ganyan ka lang ng ganyan, nang buksan ng mata mo, at makita mo, silipin mo, ginawa mo, nakaareglo naman. Sa dating buhay mo, bilang tao, napakatagal mo sisipat-sipat at sitingin-tingin, saan ko kaya lalagay ito? Saan ko kaya lalagay ito? Dito ko kaya lalagay ito? Linagay mo, nakuha na naman. Linagay mo, nakuha na naman. Oras, napakalaki. Kapag ang Diyos ay kasama mo, nilagay mo dito, sama-sama, ganyan ka lang ng ganyan, ganyan ka ng ganyan, pagkatapos wala na ang kalat mo. Kaya lamang bigyan mo siya ng oras, tapos hindi, tapos ang ginagawa mo, may bukas pa. Kapag alam mong may gagampanan ka, gampanan mo. Ngunit huwag mong sabihin dahilan sa Diyos mo, bukas na lang po, hindi pa kasi ako tapos. Paano kung di ka pinatapos, nagkasakit ka? Sapagkat binaliwala mo siya. Huwag siyang ibaliwala mo, ang ibaliwala mong ginagawa mo, at iwanan mo lahat ito, siya'y unahin mo. Kaya matutupad ang nasa aral niya, tatalikdan mo ang lahat alang-alang sa akin, at kapag ito'y ginawa mo, kasama mo ako. Ngunit kung di mo ito ginagawa, paano mo sasabihin ng Diyos mo ay lolokohin mo? Hindi mo siya maaaring lokohin. Hindi mo siya maaaring dayain. Sasabihin mo ganito at ganyan, alam niya yaon. Kaya, huwag kang magtaka kung di ka nakakausad. Huwag kang magtaka kung di ka nakakahulagpos. Huwag kang magtaka kung panahirap ng loob mo. Huwag kang magtaka kung puro sakit ang isip mo, sapagkat ang Diyos mo'y dinadaya mo mismo. Huwag mo siyang dayain. Patag na loob, panatag na kalooban, patag na isipan, ibibigay niya. Mayroon kang binabasa, hindi mo maintindihan. Diyos ko, hindi ko po maunawaan ito.
Patanda mo nga sa akin, ikaw naman ang talino at liwanag ko. Hindi yung basa ka ng basa, hindi mo naman maintindihan. Maghapon ka nang nagbabasa, hindi mo naman naunawaan. Di ba masakit ang ulo mo? Mga minamahal, hindi tinura nito para lamang sundin niyo si Constancia, kundi ito'y tinuturan upang sundin ninyo ang kalooban ng Ama. Hindi binigkas ito sa inyo para paligsahang gawin nyo ang ganito at gayon, kundi ang gawin ninyo ito pa rin ang kalooban niya. Sa gayon, kayo mismo ang magpapatuto sa sarili nyo nang tinalikuran nyo ang mahalaga sa sarili nyo at siyang inuna nyo, binigayang para sa inyo. Sapagkat alam niya ang para sa iyo, alam niya ang kailangan mo, alam niya ang kakainin mo, alam niya ang gagawin mo, alam niya kung makabubuti at hindi sa iyo. At dahil alam mo ang paraan niya, mananalig ka at magtitiwala sa Kanya at di sa sarili mong kakayahan at karunungan, sapagkat alam mo may hangganan ng sayo, siya'y wala kahit kailan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, pagaan ang pagaan. Pagaan ang pagaan ang mahirap sa una. Tulad ng gawain ito, lahat ay mahirap sa pagsisimula, sapagkat para kang kakapa-kapa sa dilim. Ngunit kapag nagpatuloy ka, napapakita ng Ama mo ang liwanag na dapat ay masilayan mo. Sa unay hirap, sapagkat wala kang karamay, wala kang kasama kundi siya. Ngunit nang mapagbatahan mo, binigyan ka ng maraming katuwang. At nang marami na kayo, tiningnan niya yung tapat at totoo na iyong makakasama at nang makatuwang mo. At kaya naman yung mga tapat at totoo, nakikinabang din sila, nananahan sila, sapagkat nasisiyahan sila, natutuwa sila, naaaliw sila, nagagalak sila sa tinamasa nila. Subalit yung hindi nasiyahan at natuwa, nasaan nga sila? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ito sinambit para kayo'y patamaan at kayo'y parunggitan, kundi ako'y nagtuturo ng matwid at marapat kailanman. Sapagkat kung matatanto nyo lamang ang pagtalim at pagsunod, gagawin nyong marapat ang sasambitin ng Ama, ay tutuparin nyong hindi oo ulang kayo. Upang mapakita niya ang ginawa ninyo, man kayo sumagot ng opo, nalugod siya. Sapagkat ginusto nyo ang salita niyang, gawin mo yan, anak ko. Nagtiwala kayo sa sinabi niyang, sumunod ka, anak ko. At pinakita niya ang pagsunod at pagtalima, may ganti siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, maraming pamamaraan at kaparaanan ng Ama para tamasay, tamuin ninyo, ikasisiyan ninyo. Kapwa nyo, gagamitin sa inyo. Kayo-kayo, maggagamitan bilang tao. Pamamaraan ito ng Ama upang magpadamahan ng pag-ibig ang tao at magmahalan kapwa sila. Kaya't ginamit ka ba ng Ama para sa kapwa mo, may gagamitin din siya para sa iyo. Yaw ng buhay ng tao, ang lagak mo, ang buhay mo sa Ama, ilalagak naman niya sa iyo ang makabubuti sa tuwina. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, yamang naituran mo ang marapat, ikaw na rin ang saksi sa lahat ng nilahad. Ikaw ang nakarinig ng mga idinatal mo, na kung paano'y nabigkas sa harapang ito, sa bawat nakikinig at nakarinig, na may pandinig ay nakarinig ngang ganap, at tunay na magliwanag, at ikaw ang magbigay, lugod at galak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung minsan may mga dinadaluhan tayo na
Pag di tayo naunawaan ng kapwa natin, para ba yung may tinangi kayo, no? May pagtatangi. Maaari nga pong kundi maunawaan ng iba, sasabihin talaga ay ba't ganun? Alam niyo po, isang halimbawa ang nagaganap sa buhay ko, katulad kahapon, sa lumipas na taon na hindi ko na po namamalayan kasi wala kaming komunikasyon ng asawa nung tsuhin ko na nung nakaraang taon ay namatay. Pagkatapos kahapon ay tinawagan ako, sabi niya, Apo, tinatawag din po akong Apo Dito na po kakayo mananghali, babandok sana po. Ay, ganun ba ka ako? Pasensya na ka ako, may gawain. At kung ano kalooban ka ako. At nang kami naman po nagbibiyahe papunta rito, sabi naman ng alagad ko, Apo, ngayon po yung tinangguan nyo kahapon na sabi nyo ipupunta kayo. Sino po ngayon ang pipiliin ko? Yung tinangguan ko o yung hindi? Kaya po, naisang tabi yung kamag-anak, kapatid na tatang ko, at inuna yung ibang tao. Ano po ba ang sabi ng Diyos? Kung ang mamahalin mo lang ay ang nagmamahal sa'yo, at ang mga kamag-anak mo, kapatid, ina't ama, anak, hindi ka katuwa-tuwa at kalugod-lugod sa akin. Subalit kung mamahalin mo yung di mo kaano-ano at natutunan mong mahalin ito dahil sa akin, kalulugdan kita. Nawa, wag lamang ang kadugo ninyong pahalagan nyo, kundi ang di nyo kadugo, ngunit kay Espiritu nyo at anak ng Ama na magkakapatid kayo sa Kanya, mapahalagahan nyo rin ito. Kaya nga, gayon pala, hindi mo man nalalaman, pag nasuri mo doon mo lang makikita, kaya pala ang tugon ko kahapon ay kung ano kalooban ng Diyos. Ngunit, hindi ko alam, may tinangwan pala ako bukas. Kaya sabi nila, Apo, pupunta, ay ganun ba? Akala ko kako, uuwi na ako ng doon sa anak ko po. Kaya, ano po ibig sabihin? Katulad po ngayon, nagsabi magpapamisa, may misa, pagkatapos di matutuloy. Kung sasabihin niyo po, ba't ganun kalingkod yun ng Diyos Sinabi may misa, ba't ngayon wala? Sapagkat yun na nga pong pagkakataon at mga kaganapan na kung magkamisan ay di mo sinasadya. Kaya, kung mayroon pong nangyayari at natutupad na natanguan kayo, hindi naman kayo natupad o tinupad, huwag naman kayong magdaramdam. Mahalaga ang Diyos makatupad sa pangako niya sa inyo na sumunod kayo sa Kanya at siyang magbibigay siglat galak sa inyong buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya, dahil, kahapon po ba'y nangakong bukas na lang bebendisyonan? Hindi po binendisyonan kayo kahapon sapagkat ang Diyos ay mapagpataan. Lagi siyang nagpapataan. Kaya't lagi niyo pong tatandaan, ang Diyos laging may nakalaan. Kaya bukas, ayoko rin po mga ako bukas. Kung ano po ang kalooban ng Diyos para bukas. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo po lahat, teka po muna, inom ako. Kaya yung mga natututo na sa banal na aklat at nabubuksan na yung pangunawa, bigla pong kumikislot yung mga natutunan sa banal na aklat. Katulad ng talinghaga na isang mangangalakal. Hanapin nyo na lang po sa Biblia yan. Hindi na po kailangang buksan ninyo sa Mateo. Hindi naman po kasi ako pastora. Ano po?
Kung kayo eka ay isang mangangalakal, huwag nyo ekang sasabihin, bukas eka'y tutungo ako doon, tutungo ako diyan. Doon eka, ako'y eka'y mangangalakal ng ganon, eka, ako'y ganon. Ano po ibig sabihin? Huwag ekang gayon, sapagkat ang bukas ay di nyo alam ang mangyaganap at mangyayari. Kaya kung kayo'y may plano sa buhay, kung kayo'y nangangarap sa buhay, kung mayroon kayong desisyon sa buhay, lagi nyo sasabihin, kung kalooban ng Diyos, makakamit ko ito. Kung kalooban ng Diyos, makakamtan ko ito. Kung kalooban ng Diyos, bukas bibiyahe ako. Kung kalooban ng Diyos, bukas kikita ako. Maraming bukas kung kalooban ng Diyos. Tandaan ninyo, ang lahat ng bukas, may nakalaan, may nakahanda ang Diyos para sa isa't isa. Kung di nakamtan ngayon, may! Lagi niyong tandaan, may bukas pa. Kung di nakamtan bukas, may bukas pa. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang pangunawa, ang liwanag, ang lakas, ang sigla, at maalab na pag-ibig ng Ama ay madaman nyo sa puso nyo, upang hindi kayo mahirapang makaunawa, hindi kayo mahirapang mag-isip, hindi kayo mahirapan sa inyong mga minimiti, sapagkat bibigyan kayo ng kapahingahan ng isip, kapanatagan ng loob, upang isang araw di nyo naman hingin at di nyo man hiniling, nandyan, nakamit, nakamtan. Pagpalain kayo, buhay bang Diyos, kaya sa inyong lahat, pagpapalay laganap, matanggap, nawa niyong ganap. Tayo na po, may bukas. Yun na lang pong mga bago.